unity of the Church, whose pronouncement will always be respected and observed by all Catholic faithful. Sa ngalan samahan, sa Anak o sa Espiritu Santo. Amen. Father Almighty, we praise you, we glorify your powerful name for this another wonderful day. I ask pardon, apology, forgiveness for all our transgressions and trespasses. Father, I pray that you may bless our benefactors, partners, patronizers, our donors, the people who work with me behind of this ministry. Father, I pray for our Roman Catholic Church authorities. Bless our government. Bless San Miguel Cable Network, Radio Hagna, DTV Cable Ubay, Radio Ubay, Bohol Cable TV Valencia, all our Bantay Radio, Kalikasan Station in some towns. Bless all our towers, frequencies, hookups, local and satellite. Bless our satellite ministry, CCTN. Bless our staff management with Boss Sondinio and the board of directors, with Boss Ligaya and their businesses, with the GD Caligan Foundation Incorporated. Father, please bless my loved ones, Alma and Tia. Protect them, bless them, empower them. Bless all our advocacies, plans, activities, all our dreams, projects, and our business. Father, in Jesus' mighty name, I pray na imong panalanginan ang tanan nga nagtanaw sa telebisyon, nagsunod sa radyo, sa internet, ug sa nakadiyang mga pamantalaan. Let them feel your healing presence sulod sa ilang kasing-kasing. Panalanginin sila, amahan. Father, in Jesus' mighty name of Nazareth, I claim and declare for the resolutions of all our curses, bandages, sicknesses, troubles, hatred, anxieties, fears, worries, anxieties. Tanan, amahan, na dunay mga sakit, tikapa, touches one of us one by one, including all our sins. Ikapa ni sakit sa ulo, utok, matalong liw, kasing-kasing sa tayo sa baga, sa kidney, reproductive organ, tissues, muscle cells, sa bukog, sa panit sa dugo, chemical imbalance, immune system, nervous system, those who have nervous breakdown, those who have dialysis, psychological problems, emotional problems, disabled, paralyzed, those who have hypertension, hyperacidity. Restore, Father, please, in Jesus' mighty name. Veni Sancti Spiritus. Come, Holy Spirit, empower us, enlighten us, comfort us, heal us. Santa Maria San Jose, pray for us. San Miguel Sagaba, San Rafael, Saint Bracajoriel, protect us. Jose Maria Escriba, Tamas, Diaconis Agustin, pray for our wisdom. Padre Pio, pray for our healing. Mother Teresa of Calcutta, pray for our ministry for the less fortunate. Saint Teresa of St. Jesus, pray for our loyalty to God. Sa Joaquin Santa Ana, San Vicente, San Roque, Isidro Labrador, Anthony Padua, San John of the Cross, San Pedro Calungsod, San Ruiz Ruiz, Sofilo Camo, Mafuto, si Patrick Beaton, mga venerables, Paula Anthony, all saints, our loved ones in heaven, please pray for us, be with us, in Jesus' mighty name, Amen. Ang atong Ebanghelyo karong adlaw sumala ni San Mateo, Kapitulo 3, 13 ngadto og 17. Gibunyagan si Jesus. Unya gikan sa lalawigan sa Galilea, miadto si Jesus sa Jordan aron magpabunyag kang Juan. Dili unta mo bunyag kaniya si Juan nga miingon, ako ang angay nimong bunyagan, apan nganong ako man hinuon ang mubunyag kadimo. Apan gitubag siya ni Jesus, pasagdi lang nga may tabo kini kay niining pagiha makatuman kita sa tanan nga gisugo sa Dios. Busa miuyon si Juan.
Human gayud sa pagbunyag kang Hesus, mikawas siya sa tubig. Unya, naabli ang langit ug nakita niya ang Espiritu sa Dios nga mapaubos daw sa lampati ug mitugdon kaniya. Ug unya may tingog gikan sa langit nga nag-ingon, kini mao ang pinangga kong anak nga nakalipay kanako pag-ayo. Today we're remembering the Lord's baptism. In those days when Jesus was about 30, John the Baptist appeared preaching in the desert of Judea, saying, "Repent, for the kingdom of heaven is at hand." At the time, Jerusalem, all Judea, and whole region around Jordan were going out for him and were being baptized in the Jordan River as they acknowledged their sins. When he saw many of the Pharisees and the Sadducees coming to his baptism, he said to them, "You blood of vipers, who warn you to flee from the coming wrath? Produce good fruits as evidence of your repentance. I am baptizing you in water for repentance, but the one who is coming after you with the Holy Spirit and fire." Atong giandom ron ang bunyag ni Kristo. Dili tungod sa iyang sala, because Jesus is sinless. Wa say sala. Matod sa unang Pedro 1:18 upward, si Kristo ay buling. Unlike human beings, except Mary, wala bot ang mga birhen. Natakdan ta sa sala niya danong liiba, pagbangutan 5 city, salas katigulangan na panunod sa mga kabataan. Tungod sa tunglo, sa pagsupak niya dan ug iba sa atong labang makagagahom. Tungod sa maong sala nga panulundon, di kinahanglan nga makuha ni. And the only way to eradicate this, to erase this, is baptism, bunyag. And to become a member of the family of God, 1 Corinthians 12:13, baptism is highly required for the infants. Meaning, ang bunyag for us, para pagpapas sa sala. Ug aron mamembro ta sa simbahan ni Jesus Christ. While ang bunyag ni Kristo, beginning sa iyang ministeryo, Luke 3:23. And for us to imitate also. Pero if you'll agree with me nga si Kristo wa mabunyag is bata, ngano akong divine logic kana, ang iyang magbubunyag, the chosen baptizer of Jesus Christ, magwang lamang niya og 6 ka bulan. Proof, Luke 1:26. Sa diya nga si Juan 6 na kabulan sa taguangkan ni Elizabeth, mao pa ang pagdeklarar ni Arkanghel Gabriel ngadto ni Maria nga manamkon siya ni Jesus Christ. Now, pag-anak ni Juan, midagan pag 6 ka bulan usa si Kristo nahimugso, meaning 6 months ang pagkamagulang ni Juan kay ni Jesus Christ. Logic. Kung si Juan mao ang designated chosen baptizer, kinsa may mubunyag ni Kristo nga pareha mas lang bata duha. You got my point. Wag yung mubunyag ni Kristo sa bata pa, kaya ang iyang magbunyag maguwang ramnyag 6 ka bulan. Meaning, pag 1 year ni Juan, 6 months pas Kristo. Kanya kita, our advice nga 2 weeks or 3 weeks or 1 month kinanglan mabunyagan na ang usa ka bata gikan sa pagahimugso. Earlier the better. Ug karon si Kristo kung bunyagan, kinsa may mubunyag niya, ang iyang magubunyag maguwang ra maggamay. Ano rason nga si Kristo wa gyud mabunyagi sa gamay pa. This is about doctrine. Pero ako, ning pasilong ta, bibarog ta, ug mituo ko
niining simbahan nga kanunay nako nga gipasilungan ang Iglesia Katolika. Tungod kay package na para nako nga ang tanan nga panudlo tama, sakto. Pero I don't want to argue anyone with regards to our doctrines and dogmas. Anyway, if it is really necessary, I will do it. Pero malikayan, no. Because according to St. John 23rd and Paul John Paul II, according to the common version, if you meet other religions, if you meet other believers, do not talk the things that can divide both of you, between you, but only discuss, talk the things that can unite you. Ug mao na ang akong prinsipyo nga akong gibarugan nga instead mag-isgot ang mga butang nga maka-divide, I avoid it. I'm always talking here moral, spiritual things, encouragement, because I know these are the things that can unite each one of us, whoever you are. But in connection to our reflection for today about our celebration for today, akong gipahayag ninyo kasi Kristo lahi ang bunyag. Ang bunyag per se may atong sundugon, pero ang age iyang edad dili. Kay way mo bunyag niya sa gamay pa, kay parehas lang uwan, bata pang gagmay. Niya si Kristo way sala, unlike us nga nakapanunod sa sala sa atong mga katigulangan. Anang hopefully what I am presenting at this very moment, it is understandable. John the Baptist tiampo mi nga sama nimo humble, imong giwalihan ang mga tao, imong gilid ang mga tao to the real Savior, our Lord Jesus Christ. Tabangi mi nga ingana untang among kasing-kasing, ang among panglantaw sa kinabuhi, ngang matag usa among tabangan nga may duol ngadto sa sabakan sa Dios. In Jesus' mighty name, amen. Hallelujah. Power line for today: death is not the greatest loss in life. The greatest loss is what dies inside us while we live, according to Norman Cousins. Ang kamatayon dili na mao ang pinakangilngig nga pagkawala sa kinabuhi. It is not the greatest loss sa kinabuhi. Unsa man, the greatest loss is what dies. Unsay namatay sulod kanato samtang buhi pata, mauna ang tinuod nga pagkawala. That is the greatest loss of our existence. Dili kamatayon, because biblically speaking, death is the entry point to eternal life. Labi nagsigurado ka adtos langit. Ang kamatayon mao ang gitpas mong entry point to second life. Nang for those who are matured spiritually, ang kamatayon para nila dili kapildihan kundili kadaugan. Dili angay kadlukan kundili dapat ikamaya kung tanaw nimong andam ka na matubang sa hukmanan sa Dios. Every 9:27. Pero according to our author for today, ang pinaka pagkawala, the real loss of our lives kung unsay namatay nato: faith, hope, courage, love, mercy, compassion, forgiveness, bravery. Labi na kining courage. If this courage dies within us, our lives will become nothing, because courage means you are doing against your fear. Courage means paghimo kontra sa imong gikahadlukan. Pag mamatay ka ng courage sulod ka nato, you will not win in your battles in life. Today, try to check your within. Tingalig dahang nangamatay ana.
namatay nga gugma, pasaylo, pagsabot, namatay nga humility, tanang positive traits, tingalig na nga matay na sulod nato, mo naging author, mo ni tinuod nga pagkawala. Nga samtang buhi ka, nya namatay ang imong sulod, imong gugma, kaluoy, pasaylo, kakugi, kadasig, paglaom, imong pagtuo. You know what? Pag ang tao sa way pagtuo, para niya way bili ang kalibutan, kay wa man siya pagtuo sa Ginoo. Unang be aware, be careful. Nga kining naa sa sulod nato nga maayo wa pa ni mga matay. Bahalag tan-aw nila lustrid ka. Nabitaw gitawag og lustrid gang kaniadto when I was young, amo mga silingan nga kung maghukas bukog na lagpanit makita tungod kay kada adlaw sigig inom naniwang na nya di na maayog pamarog lustrid ang tawag silang gang, lulid lustrid, murag ruska ba na lustrid. Bahalag inganang pananaw sa uban nato, niwang ta physically, then poverty ta physically. Bahalag tanaw sa uban himatyo na ta physically. Pero what is important is kabalo ta nga deep inside buhi pa. Tungod kay kining gugma, paglaom, pasaylo, pagtuo, buhi ni sulod sa atoa. People of the living God, thank you for joining us. Past givers, you are still welcome. I invite all of you. Come back. Occasional givers, kanunay ko naglaom sa inyong kamagyatagon. Please apologize sa mga tao nga nagtabang nato unya. Di ra ba nako ma-recognize automatically. One of the reasons tungod kay some of you nagpadaog tabang nato gipasa man og laing mga kamot atong mga volunteers. Muna magulat rasad ko og ilang i-inform sa kuha ang inyong mga pangalan. Mao nang ngayo tagdispinsa about that. So far, our present givers, thank you to Agaw Chupi, ang pinalangga ni Inang Irene. Salamat kayo, Agaw Chupi. We're praying for you. Joseph Cataranyen, in courtesy of electionist, ang babaeng sigig smile sa Gulayan section. Taga Gulayan, pagpalain kayong lahat dyan. Rostico, pero ginaglamiton ang babae nga nabuhi sa milagro. Believe me. Ang babae nga nabuhi sa gracias Ginoo, taga Paraon. And also thank you Milrin Aguilar, salamat sa linganing Judith o Dumi, mga galinato kasukot diha sa sawang. Jamil Aguilar, Yapigampos Milane, Brel and Mids Tibok Pamilya, they're working with me, mga Aguilar of Kindulman. Miss Mimi Part, Mrs. Bit Ferrer, then Mr. Mrs. Nick Ernia Barcelona, mga higala ng inahan sa Manila, iyang gipangayag tabang for our ministry. Ngilingig mga apelido Barcelona, Ferrer ug Part, nindot. Then thank you also Felix Bonifacio Riuha, usas mga ligi nato sa anda mga makinano tan taidil na itinaytan sa Global 1 Global 2 tapad sa anda de Boracay, Naip Fortuna Guldi, advance sa pipista ninyo, pistar ba po doon sa Black Nazarene nya, nasa Black Nazarene ang anda. If not mistaken, ang ilang official nga pista karon pang umabot sunod mga adlaw. Ginger is second, thank you so much. Sa public market dool nis karnihan, isdaan dool sa commerce pin kaguran. Then Duning Galintis, Presencia Salarda, Pidilik Abusio with Primo de Taipa, Silerina Abusio, in courtesy of Adelimit. Sa Adelimit sa Garcia, na grupos mga mangyatagon. Toralba Sisters, thank you. Asdra Galido, Yeye Escobilla, Frida Abuiba, o Juana Abuiba, Emmanuel Almaiscor, Ramon RG School, Wilma Lito Castulo, Ricky Mergen School, Tycruz Inday School, whole family. Then Tony Ragalbi, One Angel sa Yuta, with Bergal Store Magpamilya, tay Tony Madira, the Pride of Hagna. Thank you so much.
ang garbo sa pahina. Carlosa Chicken Barbecue, abli na dool kabilyong motor parts. Dirira sa Eskinita do sa Mormons. Then if you want to have your relaxation come sa Paraiso Rock Resort, ila sa nismong pamilya. Kung gusto ka magpaanyag sa lawas og naong, adto mo sa Asibis Body Fitness Gym tapad ni sa Rick Mill Parlor og biyan is gift shop diha sa second floor. Then thank you Joan Bitangkor Bangod, Jackson Pinuba. Bitangkor man di kadugo ning Mildred Bitangkor, ang atong haligi of Gindulman kaubang Temawi, bantilan sa Gimbuasco Gindulman. I forgot na naghatag og tabang nato presently, pero I am trying to recall kining maong giver. Thank you so much. Usbo nako ngay kog dispensa sa mga nagtabang wow ma-recognize. Keep praying for Naikura Iko Sinage Prayers. Kabalo mo kinis Naikura Iko usa ni sa mga suod nato niya pinangga ko ani sa mga kasakit o kalipay diyan sa kong kiliran. Sukad pa kaniadto. O gani the reason why nakakwairta gamay nga luti nagitukura nato ginahinay og residensya nato hirinagna tungod na nila sa mga iko in courtesy of Naikura. Sa Naikura na inanglag pagampo nato tungod kina sa gibati. Pamilya ng Bilgings, best friend ng Ilimon, John, welcome home. Pinalanggang kapikas ni Ginili. By the way, Altia displays the following. We have pure tablia nya nasa tayo floor coffee, peanut butter ni Adonis sa Dorins Goldsmith. Then we have Pans Carolina cookies ni Crisons, tapa di the boy. Thank you the boy. Og Mimi Chacha Chris Crisons, best friend ng Dongmins, atong mga pamilya usab of Tejero. Then we have also groceries, then mga nabinahan, rosariuhan, religious items. Akong libro dito kapalit ninyo sa Altia. Try to visit Dools Ilihan Hill, naidakong karatula ng Altia. Nasa Militson Manok, ang lasa murag Bisaya niya. Luto nato pirmi ginang bag-o. I instruct already our workers nga pirming bag-o under the management of Sammy Bernardo. Sana sa day itlog maalat also sa Altia. Beauty ni Edita Bilicario. Salamat Edita. Pagpalain. Tagabunga Ilaya, mahal ko kayong lahat. Pagpalain kayo. Then muluto mig ulos baboy, pato, pabo, liempo. Nya gani every now and then as tayo pipila ka display nga liempo. We're trying to sell also this liempo diya ninyo. Maunang salamat sa mga nagpatronize. 3 arenas where you can help me be our benefactors in behalf of Boston Daniels Young Foundation. Soon, kung tugutas Ginoo, we'll be having our artisan feeding this month. And our location, kung tugutan, will be in Mabini, Bohol, usas mga remote areas dito atong sudlon, together with our volunteers. Pero ongoing pa ang negosasyon ni ana. Then if you want to be our partners ning maong ministeryo ning ubos yung alagad in sila karon closest ministry, you are welcome. Be my partners. Then another avenue where you can help us, be our patronizers sa atong negosyo, not only to our business but also the businesses of Boss John Daniel and the related businesses of San Miguel Cable Network. Why? Ngano? Tanang gibayad ninyo, gipalit ninyo, gidonate ninyo, gikuha nato na gamay nga tipik percentage kay ato nang giapod-apod sa mga tao nga nanginanglan. Ako nanginanglan kog financial supports tungod kay na ako'y uban nga mga programa, na ako'y mga programa para makatabang tas mga nanginanglan. Ingana ko ka what we call mitikuloso basta about financial supports tungod kay daghan man tang gibuhat. In order to run this ministry, in order we can continue our advocacies, our programs outside,
Mao nang namasin mi, mo donate mo, mo palit mo, mo bayad mo. Mao ni among gipamasihan. Palit mo, nakatabang pa mo. Mao ni. Nakadonate mo, nakatabang pa gyud mo. Unya nimbayad mo sa network nato tungod sa inyong pag-subscribe, nakatabang pa gyud mo. Nalingaw pa mo, nakakaon pa mo, then na-bless pa mo, nakatabang pa gyud mo. Unang there are 3 avenues where you can help us. Mao ni ang akong agda ninyo. Thank you sa mga nagtabang nato. By the way, Dutibit Restaurant, please, I would like to correct this as corrected. Dutibit Restaurant naa diha Tapads Tulay. Nagpatingog na to every morning. Thank you also Romjic Goods. Thank you. Then Altier Sumanok Tapads sa Silaka Bulkan Sing Shop. Thank you ninyo diha Ansang Luren og mga silingan nga ga-tune in taga public market, outside, inside, taga laing lungsod. Salamat ninyo sa inyong pagbulyom sa inyong mga radio, transistors, inyong mga equipments aron lang yun ang inyong mga silingan makadungog. Ang hadlo ka na nagpatingog pero ang tagtungod wa maminaw kay ang silingan mo ilang gipapaminaw. Ang nalangit silingan. Mao nang naistorya kinsa kay malangit ang tag-iyas Biblia o ang ilaga. Usahay ang ilaga mo'y malangit kay maoy sige og atiman sa Biblia ilang kanon kutkuton di ang ilaga mo'y nalangit. Ang tag-iyas Biblia wala. Maunay hadlok kung ingana manggani ang may tabo. Tanan nga nag-tune in, nag-ampo, nagplanog tabang, tanang mga ligi. By the way, taga Hinguog texted me last night. Thank you taga Hinguog, tinaw kayo itong programa sa Hinguog City. Salamat. And in fact, we have our benefactors from Hinguog. Kalipay, Hinguog. Joy Galintes, pagpalain, Tan of Andaan, Tan of Garcia, mga haligi nato ni, and many more nga mga haligi. O Maria, I remember you, pagpalain ka o Maria, mga ubay Mukoy, mga magtutudlo of Garcia, taga Valencia. I expect some of you will be part of our ministry, taga Dimiao, kay nanamtay ubay, nanatay in some places, in some towns. I expect also from Mabini, na ay mo partners nato diha. Onang I am always praying na maabot ng mga adlaw. Uban ako si Tuntun Bunani Kadilinya. Tanan nga nagsunod, nag-abli, nag-tune in, may the blessings of the Almighty Father be upon to all of you. Speaking of our gospel, nagisgot ni may tungod sa bunyag ni Jesus Christ. Unyang gipili nga mobunyag si Juan. Nya igagaw ra ba gini sila? Cousin si Elizabeth ug si Maria. That is written in Luke chapter 1. Ato makita nining maong senaryo nga si Juan maoy mibunyag ni Kristo, meaning ang igagaw mibunyag sa igagaw. Usa kini ka hulagway sa closeness. Close family ties. According to many speculations, probably si Juan og si Kristo di gyud as in nga close nga kanunay gyud nagkuyog, pero relative sila. Nya ilang ginikanan close kay nibisita baya si Maria didto hangtod sa pagpanganak ni Elizabeth in Luke chapter 1. Pero ang akong point, my dear people, blood is thicker than water. Mas bugat ning dugo kaysa tubig. Kung ang dugo ibutang diha sa tubig, mutiglom ang dugo. Meaning, bugat ang dugo. Ang buti pasabot nako kay agaw man silang duha. Ilang gipakita ang ilang pagkatinuod nga kadugo. Why? Nagtinabangay sila.
In what sense, in what aspect, gikan pa ng Maria mitabang sa inahan ni Juan si Elizabeth. Nya dinhi ato makita sa Ebanghelyo, si Juan mao'y mibunyag ni Kristo in order Jesus can start in his ministerial works, because that was the beginning of his ministry, ang bunyag nga iyang gidawat gikan sa iyang chosen baptizer si Juan magbubunyag. Meaning, igagaw, mitabang sa igagaw. I would like to know, sa atong pamilya, how close are you? How close we are? Tungod kay nakakita man kog mga pangitabo sa atong katilingban, nausahay mas close tas laing tao, kumpara mismo sa atong kadugo, parinti, kanang nagoy dugo nga naglatay sa atong kaugatan, the same bloodlines, the same genes. Masuod tas mga taong di nato igunsa, mga tao nga di nato gani kadugo, bisan gamay lang tipik suod ta nila, pero kadugo dili. Para nako, this is irony. Kuni nga na manggali ang dagan sa tong kinabuhi, suod tas uban, pero suod sa tong pamilya kadugo dili. Ug mao ni nga akong gibantayan usab, tingali baya mas close ko sa mga tao sa palibot, pero sa akong pamilya mismo dili, which is a great insult. Ano, it's all about kaning pagkasarkastik. Kung ingana manggani ang nahitabo sa unsay akong gibuhat nga pagwali, pagpanudlo niya, close ko sa uban niya, sa kong pamilya dili, nga parente dili, pero di na problema nato kung kita na-exert ag efforts to have a good relationship with our relatives, bloodlines, sa atong mga ka-bloodlines, sa atong mga parente, then sila wa slay gana nato, di na sa nato, ilan na ng problema. Ang importante, ikaw ning kamot ka na magigsuod kas imong mga parente, relatives, mga higala. Anong kini nga akong gisgutan? Tungod kay si Juan, mibunyag ni Jesus Christ, not only tungod kay siya mo'y gipili, kundili ako mas nituo nga bisan di sa takos nagpakatakos si Juan, tungod kay gusto niyang ipakita ang iyang suporta ni Kristo, tungod kay si Juan aware, John the Baptist knew about the mission of Christ, the existence of Christ. He knew that Jesus was really the Messiah, the Son sa iyang iyaan nga si Maria. Mo nang misuporta siya. Mingon sa di ko takos, pero ingos Kristo, Juan, ayaw nagbalibad diya. Para matuman ang kasulatan niya. Parinti ba yata? Igagaw ba yata? Sige na, tumana na. Ingos Juan, bitaw no? Igagaw ta, kadugo ta, sige. Sige. Barog diya. Kay bubuan ti kag tubig. Huwag po'y makitang gilumsan si Kristo sa ritual sa bunyag. No. It is not proven. Munang ako nag-adapt sa prinsipyo nga si Kristo gibubuang huwag tubig as a sort of His baptism, and that's what we follow until today. Pero para na ako igilumsan si Kristo, wa po na i-question. Di ba po na pwede i-apply sa bata, tibag lumsan imong bata. Kung atong sundong ritual nga gilumsan si Kristo, immersion, niyang bata atong lumsan, atong idot sa tubig, di na applicable. Mao nang tanaw nato ng maong ritual case to case basis. Now, si Juan mibunyag niya kay bawo siyang parente sila, kay bawo si Juan nga iyaning kadugo, kay bawo si Juan nga parehas lag dugo. Ingani kadindot kun ikaw mismo nahibalo ka nga kining maong tao angay nimong suportaan, angay nimong tabangan, angay nimo nga ituboy or else
i-encourage aron siya makahimo sa iyang assignment, sa iyang gimbuhaton dinhi sa yuta. You know what? You are born on this planet Earth not only for your own sake, but for the sake of others. Wa ka gipakataw sa kalibutan para nimo. Gipakataw ka para sa uban. In other words, the scenario of our gospel sa diya nga si Juan tibunyag ni Kristo, this is a concrete image sa fulfillment sa tao sa iyang pagkaymugso nga gipakataw ka ang tao ning kalibutana dili para niya kundi para sa uban. John was born not for himself but for the people, and most of all to endorse Jesus Christ, to encourage Jesus Christ, to proclaim the name of Jesus Christ, to tell the people who was Jesus Christ. In other words, si Juan na tao aron iyang suportaan si Kristo sa assignment ni Kristo, sa gimbuhato ni Kristo. Ug maura ba gini ang rason nganong gipakataw ta diining kinabuhiya? God expects already prior to our creation nga iya kang gipaymugso tungod kay dako sa kaayo ug pagtuo, dako kay siya ug believe sa imo nga nakasabot ka nganong iya kang itagaag chance nga mabuhi nining kalibutana, dili para nimo kundi para sa ubang mga tao. You know what? This is what I believe according to Mike Murdock, a great writer, ingon siya. It is not an accident to have these people in your life. Dili aksidente nga kining maong tao, kining mga tawhana ni abot sa imong kinabuhi. Dili aksidente nga kini mao imong nahigala, nasuod, na close, nahimo nimong kadugo, nahimo nimong pamilya. Dili aksidente. Although there are times nga nag-question tas Ginoo nganong kani magya akong ginikanan, kani magya akong igsuon, kani magya akong parente, pobre man, umay lami. Pero believe me, the truth, God has a great reason ngano nga sila mao ang nahimo nimong pamilya, nahimong kabakin sa imong kinabuhi. I don't believe on accident. Nga ang asawa, aksidenteng nabana. Aksidenteng bana, aksidenteng asawa, aksidenteng anak. No. Aksidenteng relatives, kadugo, aksidenteng silingan, friends. Anyone in our society, dili aksidente nga imo ning namit, dili aksidente nga imo ning nasuod, dili aksidente nga sila niabot sa imong kinabuhi. Ingon si Mike Murdock, a great author, ang Diyos gabuot ana. God wills it for a great purpose, for a great reason. In other words, ang pagka-relative ni Jesus ug John was not an accident. Ang pag-abot ni Juan sa kinabuhi ni Kristo was not an accident. Ang pag-abot ni Kristo sa kinabuhi ni Juan was not an accident. But it was really the will of our Almighty Father. Ngano, you cannot do your divine assignments on this earth alone, solely. Dili nimo mahimo ang imong gimbuhaton ni ining kalibutana nga magsulo ka, maginusara ka, without the aids of the people around you, without their supports, without their companionship, without their encouragement, without their participation sa imuha, sa imong kinabuhi. Ang tao cannot live alone. This is what he called, no man is an island. Way tao mabuhi nga maginusara nining kalibutana. It's our naturalism nga mangita gitag mga tao to be with us, to be our partners, to be our friends, to be our close
people in our lives, gusto ta nga doon na kitay close people, close friends, close relatives. We want a relationship. That's our naturalism. Because the truth, dili ka mabuhi nga mag-inusara. Why I'm telling you these things, people of the living God? Tungod kay si Juan na imugso aron iyang i-enable si Kristo to start His divine assignment on this planet Earth. Ug mauni ang indot ko naata niining matang sa pangunauna. Nga nataw ta dili aron mangduot, kun dili nataw ta to uplift anyone, to encourage anyone, to enable anyone, not to disable anyone. Believe me, you have two things to do toward anyone. You can enable him here to become positive, to become productive, to become courageous, or in the reverse, you can disable him. You can disable here, you can disable this person to become negative sa iyang kinabuhi. Mo nay duha kabutang nga bantayan nimo tungod kay duna kay mahimo ana, pwede ka maka-enable, makapadasig, makatabang, makasuporta, maka-uplift, pero on the other side, pwede pod nga imo siyang i-discourage, tiwasan, iduot, aron ma-down sa iyang kinabuhi. May I know your participation to the lives of other people around you? Are you enabling them or are you discouraging them or disabling them? And I'm mistaken to this terminology as far as I'm concerned. Hopefully you can understand my point. Ikaw mismo pwede nga maka-enable, makapadasig ba? Murang Juan, yang gidasig si Kristo, yang gibunyagan insa igagaw. Rabi magtutudlo. Bisag di ko takos, bunyagan ti ka, sugod na sa imong gimbuhaton kay maura ba ni gisugo nimo sa imong amahan. Awel so na bunyagan niya. Then si Kristo gasugod na sa iyang gimbuhaton. Meaning because of John the Baptist, Jesus was enabled to start His ministry. Hopefully, because of you, because of me, because of our brothers around us, ang tayo mga tao nga nahimo ang ilang assignments din ng kalibutan na nahimo nila, nadasig sila, na-encourage sila tungod sa suporta nimo. This is the scenario of our gospel. Because of John, Jesus was able to start His ministry. My point is, tungod unta nato nantay mga tao nga atong na-encourage, na-uplift, nadasig, napabuhi ang ilang himatyon nga pagbati, himatyong paglaom, himatyong pagtuo. Instead, atos lang gidisabled, instead atos lang giduot, atos lang gitiwasan, atos lang gihimong negative, atos lang gihimong paralyze. The reason why God allowed you to exist on this planet Earth, wala ing rason ang Diyos. Kaya dako siya kaayog paglaom, believe nimo nga makatabang ka sa imong isikataw. This is the reason why naningkamot ko day by day sa akong existence nining mga ministeryo nga wa gi ko laing ika-contribute kundi pag-uplift ninyo, pag-motivate ninyo, pagdasig ninyo, pag-energize ninyo, pag-enlighten ninyo. Although trabaho na sa Ginoo paghatag ninyong enlightenment, ako namasin nga sa atong presensya makagiya ko ninyo, makalid ko ninyo toward our Lord Jesus Christ, toward salvation, toward eternal life, toward prosperity, toward progress, toward abundance, toward favors. This is the reason why naningkamot ko ng akong contribution matag-adlaw, pag-uplift, pag-encourage ninyo, pag-enable ninyo nga mahimo mong palaban sa kinabuhi. Tungod kay nasay panahon nga instead atong encourage ang tao, atong iduot ang tao, atong birahon ang tao pababa. Because of crab mentality, ang tao atong birahon para nga di makapadayon sa iyang misyon, di makapadayon sa iyang gimbuhaton. All of you who work with me behind of what I am doing
I am telling you right now, and this is a declaration, that you are like John the Baptist, who enabled Christ to start this ministry, to do His ministry, to do His divine assignment. That was the contribution of John the Baptist to the life of Jesus Christ, and for all of you who work with me, whoever you are, it does not matter, ginagmay dinagko nga tabang, basta nagtabang mo, nga ikaw aware na, I am declaring this to you, sama kang one, magbubunyag, because of your efforts, because of your sacrifices, because of your hearts, because of your minds, nga walay interest kundi to do something aron makatabang, makapadasig, makapa-enable. Murag yung mga one, magbubunyag og kinaiya. Mao ni one. Siya mao nagsuporta ni Kristo para si Kristo makasugod sa misyon. Siya maong nagbunyag ni Kristo aron si Kristo madasig usab. Nga once and for all, naigi pakatao para mo suporta sa iyaha. Kay nindot kaayo pag muhimo kas imong gibuhat nga naay mga tao nga nas imong palibot, kasangga nimo, kaalalay nimo, ka-works nimo, kapamilya nimo, nga nagpaluyo nimo, dili kay nigduot nimo. Ako moingon ninyo, I am blessed with many people nga kasing-kasing murang huwan, nga wa sila yung interest kundi aron matabangan ning ubos ninyong alagad, nga mas madali, masayon, magaan ang pagproklamar sa ebanghelyo ni Kristo para dinyo, ug labi na sa mga kalag sa mga tao, using modern technology, nga mapaabtan, mapakao nato. Ingan na lang kasimple ang atong focus, ang atong intention, ang atong motive to feed the hungry souls of the people, including our souls, including my soul. I am blessed with the people like John the Baptist attitudes and character, very supportive, very faithful and loyal. Proof, majority of our benefactors, the people who work with me behind of this ministry, they have done this for how many years already? Not only once, but they have done this for many years. We are now existing for almost 9 years in our ministry in media. 1 year to go, 1 dekada na ta, 1 decade. Hopefully, kamo na akong gi-appreciate today, muabutan ng mga panahon that you will be with me until the end. Kaya ako nagtuo nga dili aksidenteng nagkahigala ta, nagkahimama ta, nag-ila ta, dili aksidente nga nitabang mo, kundili ang Dios mao mismo ang gatawag ninyo to do it. Because why tahaw nga niabot itong kinabuhi nga aksidente? Because of this, listen to me, value anyone, everyone in your lives. Niabot sa imong kinabuhi, ayaw kapsangi. And believe me, nay rason nga no ang tao ni abot, either to support you or to test you. God uses these people to test you, how selfish you are, how greedy you are, or else in opposite, to test your generosity, to test your kindness. Kung pwede ba ka kaduulan, kasandigan ani mga tawhana. Unang be careful sa mga tao sa imong palibot, dili sila aksidente ni abot nimo. Ebidensya nako si Juan was not an accident in the life of Jesus Christ. In fact, wa pas Kristo gilalang, si Juan gilalang na. Ang rason aron andamo ng dalan sa Misaya. Meaning si Juan was already arranged by God, created by God prior to the declaration of Gabriel for the pregnancy of Mary. In other words, ako, ikaw, dugay ra kang gipakatao, gi-arrange para sa ubang tao sa imong palibot. Or else, ang mga tao sa imong palibot, dugay ra nang gi-arrange Ginoo para nimo.
Mao nang ayaw gyud kapsangi ang mga tao sa imong kinabuhi. Tungod kay gihatag na sila sa Ginoo with so much expectation from God nga kining tawhana imong i-value tungod kay dili aksidenteng niabot ni diha sa imo. Anang bana ayaw kapsangi inyong asawa. Mga asawa ayaw kapsangi inyong bana kay dili aksidenteng kamo ang nagkatuluyan. Kaya di na ba kumutog corner? Na corner mo gugkuid sil? Sa corner ko taon. Pwede makamulayas in taon. Ug di gig ka. Nga namang may interman. Ayaw ko rason yan na. Kaya di ko mudawat na rason na. Dili aksidente nga sila imong ginikanan, mga anak. Dili sa aksidente mga ginikanan nga sila imong anak. Ayaw kapsangi. Imong higala, silingan, sa imong palibot. Ayaw gyud kapsangi. Bisan kinsang tao nga niabot sa imong kinabuhi, ayaw ginakapsangi. Kay dili gina aksidente, bisan ang pinakaluoy, pinakakabus, makililimos, disabled, sinalikway, pag muduol ni mo na, di gina aksidente. Gitugutas ginong maabot nas imong atubangan. Either gisukod ka in order for you to exercise your generosity, kindness toward this very poor person, or else in order you can exercise your love to unlovable. Mana ako, I jump already in this conclusion. Gabisan kinsang tao, as long as nilalang sa Diyos tao nga imong naila ni mamat, gikahibagat, gikatagbo, gikakita matag-adlaw sa imong kinabuhi, dili gina-aksidente. Gitugutan ginas Ginoo nga sila mo imong ikaistorya, ikainabi, ikaila, ikakita. Ngano? Tungod kay kini mga tawhana na ni contributing factor sa imong kinabuhi. Either sila imong kalipay or either sila ang gamitos Ginoo to test you. Mao na for sure kay wa man kakaibaw unsay rason nganong naimamat naila nimo ning tawhana, be good and value anyone in your individual life. Kay way taong niabot sa imong kinabuhi nga aksidente kundi niabot sila tungod kay ang Dios gabuot ana. Ug mao ni ang akong gi-practice sa akong adlaw-adlaw nga pagpanaw kay kini mga tao who work with me at the back of the camera. Di ni sila aksidenteng niabot sa ministeryo. Sila ang mga taong gipadala sa Ginoo to enable me doing this ministry nga gisalig sa Ginoo sa atoa in our own little way of service. Kay ngano dili kaya ni Edsel Clusas ang pag-alagad ninyo nga magsulo. Kay wa man say tao nga makahimo siyang misyon nga magsulo. Mo nang ako nang hinaot nga kamuunta sa palibot, matakdan mo ni Juan magbubunyag nga doon na say kasing-kasing to support Jesus Christ. I'm not saying nga ako si Kristo, kundili I want you to become like John the Baptist in this ministry of Christ in order that I can do this mission, my calling. I can continue proclaiming Jesus Christ, His gospel, His goodness, His love and compassion to all people, including you. Ang pinaka-bottom line nako ba? Because of Jesus, si Juan naluwas. Because of John, si Kristo na-enable sa ministeryo. In other words, ato makita ang ilang pagtinabangay, ato makita ang ilang pagrespetuanay, ato makita that they join together to fulfill a great mission. Si Juan mitabang ni Kristo niya, kinsa may muluwas ni Juan, si Kristo. When Jesus knew about the imprisonment of John the Baptist, you know what? Miadto si Kristo didto dool sa prisuhan ni Juan. Wa madlok si Kristo ngano to support John about his dilemma, about his situation that he was imprisoned because of proclaiming the truth to Herodes.
In other words, mo ning akong concept ug point. Let's work together. Let's work hand in hand in order we can do our divine assignments dinhi sa kalibutan. Si Juan, misuportan Kristo, mitabang ni Kristo, mibunyag ni Kristo. Aron si Kristo makahimo siyang gimbuhaton, ako nagampo nga managhan unta ang Juan sa atong palibot. Not necessarily nga ari mo nako suporta tabang nining ministeryo, but wherever you are in your respective parishes, religions, denominations, ministries that you are joining, be like John the Baptist. Suportahin ang inyong mga pari, inyong mga ministro, inyong pastor, inyong leader. Wa kumiyog ariras atong ministeryo. No, I am addressing this generally. Please don't get me wrong. Tungod kay mauni ang dapat aron nga gaan ug sayon mahimo ang usa ka taha sa tao nga nagalagad sa Ginoo, dapat naagi mga supporters sa palibot murang Juan ba na i-back up. Nya ako nang hinaot nga inyo kung i-consider nga murang Juan, inyo kung i-consider nga murang John the Baptist nga kada adlaw nag-afflip ninyo, nag-motivate ninyo, nag-ibol ninyo aron mahimo mong palaban, aron mahimo mo nga madasigon sa inyong kinabuhi. Believe me, because of John the Baptist, Jesus was energized to do His mission. Hopefully, tungod sa atong presensya diri, ma-energize unta mo, madasig unta mo. Nya ako po nang inaot nga tungod ninyo sa mga tao sa palibot, ma-energize ko tungod kay inyong gipakita ang inyong kinaiya nga mura mong Juan magbubunyag. People, ang tao sa imong palibot can energize you. Mao nang find these people nga pwede maka-energize nimo, makapa-uplift nimo, makapadasig nimo, but beware sa mga taong makapaluya nimo, makapa-discourage nimo. Si Kristo, iyang gisyur nga ang bunyag niya, igagaw, parinti, kaila siya sa pamilya, tungod kay naibaw siya, because of John, siya ma-inspire. Hopefully, we will find these people around us, the people that can inspire us. Thank you for joining, thank you for watching, thank you for being with me. I don't want to close this broadcast without giving you an opportunity to make Jesus your healer, provider, the source of miracles nga inyong gikinanglan. Ako magampo nga unta nahibaw na ka nganong gipakatao ka aron pag-uplift, pagdasig, pag-enable sa uban nga mohimo sa ilang divine assignments nining kalibutan. Di ka mabuhi maginusara. Ang mga tao sa imong palibot gipadala di aksidente, gipadala na aron pagtabang sa imuha. Like Juan was born already tungod kay gigamit sa Ginoo para pag-assist ni Jesus Christ. Ako nagampo managhantang Juan sa atong ministeryo. Ug ako magampo nga inyo kung himuon usab nga Juan inspirer sa inyong kinabuhi. Sa matag adlaw natong pakikita, madasig unta mo tungod sa presensya ninang mga ministeryo sa inyong pagkatao. As I declare healing, miracles, blessings, surprises, enlightenment, prosperity in Jesus' mighty name with the Holy Spirit, uban sa pagampo sa langit nung inahan, Mama Maria. Sa ngalan saman, sa Anak, sa Espiritu Santo, Amen. The Word has been fired. Let's do it. God loves you.